While growing, ang madalas kong marinig ay ang salitang Illuminati at yung Mason. Maraming kilalang tao, even in the Philippines, ay member daw ng Masonry or Mason. So, it's something like, as a growing kid during that time, it's something that I really entertained. Nagkaroon ako ng interest dito and I read books. Kaya napadpad ako doon sa comics ni Alberto Rivera. If you know these comics, published in the 1980s, okay? But I read it early 2000s and I was so struck reading it. Pumunta lang po kami sa PCBS, doon ako nagbabasa. Kasi mahal po yung comics. Hindi po siya biro. Libo ang halaga ng comics kung bubuin mong bilhin yung 10. I think that was 10 comics. But saka pupunta namin ng PCBS sa my cousins na ano namin siya, nabasa namin siya due to our tinatawag na interest sa Masonry at saka sa Illuminati. Then I joined a GC. We joined a GC way back 2016. And there was this one post regarding that Masonry thing and Illuminati thing. Marami akong na-discover but I cannot unveil it here. Pero malamang alam na rin ng iba yan. And ang pinagmulan din daw nun yung ano ni Alberto Rivera, yung kanyang comics na Alberto, which is a very hefty, pricey comics. Hindi siya makukuha lang ng parang palimalimang piso, pasampung piso na comics during that time. Kasi during that time, uso pa rin ang comics. Pero why these comics are too expensive? Dahil may laman siyang maselan. May content that, I don't think it's banned dahil meron po siyang online na where you can read it. Pero ngayon, natabunan na yan. Yung comics na yan at yung Masonry and you know what? Ang tawag dito? Illuminati thing na yan. Dahil sobra po ngayon ng escalation ng mga pangyayari. Nandiyan na po ang UFOs. Have you seen those two guys na mahabang buhok nakausap doon ni Donald Trump na parang naispatan? Alam niyo po parang mga Nephilim po yung mga gano'n na sabi nila. Pero yeah, we're living in the times na talagang parang imposibleng mangyari kung babalikan mo maski some 8 years ago lang, 2018. Noong 2018 o 2019, pag-usapan nyo yung tungkol dito, pagtatawanan ka lang. Ha? Hindi ka paniniwalaan. UFOs, aliens, ano ka? Nasa ibang dimension ka ba? Yung utak mo ba nasa ibang dimension? They will just laugh at you. Hindi ka nila siseryosohin. Pero ngayon, it's something na ipinopromote ng gobyerno ng Amerika. What is that? Tapos, siyempre, alam naman na natin yung cashless society at yung one word religion. Sa lahat po ng sinabi ko, bantayan nyo ang one world religion. Yan ang magiging pathway ng Antichrist para po maimbulog na siya. Okay. Pero may good news naman po ako. While believers are still here, okay, waiting for Christ to come to get His church, diba, to get His bride, at tayo po yung bride na yon, hindi tayo dapat matakot at magulumihanan dyan. Be confident enough. Dadagitin tayo, okay, sa rapture bago sumapit ang 7 years of tribulation. Kasi kung ang paniwala mo ay sasapit ka rin sa tribulation, naniniwala ka na dadanasin mo ang tribulation, parang winawalang kabuluhan mo naman yung blood ni Kristo. Parang winawalang kabuluhan mo yung dugo ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. Iligtas ako. Iligtas lahat tayo sa kasalanan. Ang sabi ng Bible sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever," pakitake note po yung term na whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. It's very clear. Whosoever, isang paanyaya, wala siyang ini-exclusive. Lahat ng maniniwala na si Jesus ay namatay sa krus, binayaran lahat ng kasalanan ng mundo, ay maliligtas. At yung mga maliligtas na yon, tatawagin mga anak ng Diyos. Di po ba? At pag naging anak ka ng Diyos, makatitiyak ka, ikaw na ang kanyang bride. You are the bride of Christ, we are the bride of Christ. At ang dadagitin ni Jesus sa kanyang
pagkuha sa mga believers sa rapture ay tayo mismo mga believers. Dadagitin niya tayo to be with Him forever and ever. So it's nonsense to think that a true believer will experience tribulation because it will damage the very heart of grace. It will damage the very purpose of Jesus. Bakit pa siya pumunta sa lupang ito? Kung papabayaan ka ba niyang mag-suffer ng tribulation? Naniwala ka na sa Kanya, di ba? At ang dugo niya ay very powerful, hindi ba? Do you believe that Christ's blood is very powerful? Of course. Ang kamatayan niya sa krus, walang katulad na kamatayan. Napaka-powerful, yes. Nabuhay siya magmuli, yes. Para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, okay? At para patunayan na ang salvation natin ay nasecure na sa kanya muling pagkabuhay. Naniniwala ka, hindi ba? Yes. So, anong dahilan para maniwala ka na ang isang totoong mananampalataya ay i-undergo niya sa tribulation? That's total nonsense. Okay? So, ang totoong believer, be confident enough. Dadagitin tayo anytime. Kaya kung nag-e-escalate man, makinig po mabuti, importante po ito, kung nag-e-escalate man ang mga pangyayari, nakikita na po natin yung mga senyales, be thankful. Sapagkat anytime, kahit anong ginagawa mo, kling, tataas na po tayo. Biglaan lang po yun. Then, sa isang iglap, we will see Jesus face to face. Okay? He will hug us, each and every one of us, His believers. Mayayakap na natin siya at makikita natin yung mga pinagpakuan sa kanyang mga kamay. Dito po yung kanyang tarsal, yung tarsal na part ng kanyang paa. Yung sa tagiliran ng kanyang paa, makikita mo yung mga butas na malalaki na pinanggalingan ng mga pako. Hindi po niya pinagaling ang kanyang mga sugat. Pati yung sugat niya sa tagiliran. Yan ang mga sugat na hindi niya pinagaling para ipakita sa atin ang kanyang pagmamahal. Okay? At malapit na pong mangyari ang pagdagit. Sige, kada buksan mo ang YouTube, ang daming mga balita. Okay? Ngayon, mga aliens, kausap na raw ng presidente ng Amerika, ano pa nga ba? Ngayon, sabi nila, parang nagkaroon na raw ng peace. Alam nyo, yan ang yung peace and safety. Sabi, nagkausap na raw ang peace, ang Iran at the US. Pinagdidiinan nila yan. And yeah, when they say peace and safety, sudden destruction will go into them. Okay? So, it's very impossible naman na danasin ng mga anak ng Diyos ang mga bagay na ganyan. Kaya, every time that we heard something like, hey, parang natutupad ng hula, be thankful enough. Why? Because bawat araw, nalalaman mo, nalalapit na ang iyong redemption. Bawat araw nalalaman mo, Jesus will get you to the rapture. He will rapture you. He will ensure na ikaw ay makakasama. Dahil walang totoong believer ang maiiwan sa lupa. Lahat dadagitin. Okay, let me set you an example. Alam niyo yung mother magnet. Okay, halimbawa, dalawang magnet na bilog. Dalawang magnet na bilog. Parehong size. No? Okay ha? Ang gawin mo, durugin mo yung isang magnet ng pinong-pino. Padaanin mo sa siguro sa pison, durugin mo yung durug na durug at ikalat mo sa ibang paligid. Pagkatapos, ang gagawin mo, yung mother magnet na malaking bilog, ilapit mo roon, tapos lahat ng magnet, maniwala ka. Ha? Lahat ng magnet sasama. At yung buhangin na pinagkalatan mo, maiiwan yung mga buhangin. Okay? Lahat ng believers, yan ang mga magnets. At darating ang mother magnet natin, si Jesus. Yung mga unbelievers, yan yung mga buhangin. Okay? And, paano masasama ang isang buhangin sa magnet? Hindi naman siya naglagak ng pananampalataya kay Kristo Jesus as His Lord and Savior. Maliban na lang kung gagawin niya ngayon at magdedesisyon siya para kay Jesus. Yun lang po ang gusto ko pong sabihin ngayon. At nasa last days na po talaga tayo. But be thankful sapagkat niya na po ang hudyat, natutunog na ang trompeta, at papaitaas na po tayo to meet Jesus for the very first time in the air. Nakasuspend siya, waiting for us. He will embrace us and welcome us to His kingdom and His glorious, beautiful home in heaven. Kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko kayo maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button. Share this video, share Jesus. His grace is love na hindi nawawala. Mananatili sa isang believer, magpakilang-kailanman until the day, the very important day, that we will meet Him face to face for the very first time. Our Lord and Savior, Jesus Christ. He will hug us.
Thank you. God bless sa ating lahat.